At dito tayo patungkol kay Kai Sotto. Tila nakukuha na ni Kai Sotto ang rhythm niya sa laro. Kagandahan pa rito sa paglaki ng katawan niya. Talaga namang nagagamit niya na rin talaga. So maganda ang performance nga ipinakita rito ni Kai Sotto kontra sa Levanga Hokkaido. So kasalukuyan nga ito na ang best game ni Kai Sotto para nga po sa kanyang pagbabalik galing injury. Natalo man sila pero hindi may pagkakaila na pinahirapan din talaga niya ang team nila Dwight Ramos. So sa larong ito, si Kai Sotto ay kumamada lang naman ng 14 points, 11 rebounds, 5 assists, and 3 blocks. So double-double performance for Kai Sotto. At dito tayo patungkol kay Calvin Abueva. So minsan muling nadikit ang pangalan ni Calvin Abueva para sa team ng Barangay Ginebra. Matatanda ang isa si Calvin Abueva sa player na gustong-gusto rin talaga makita ng mga Ginebra fans na makapaglaro sa Ginebra. At kahit naman si Calvin minsan na rin niyang nabanggit nga po sa isang interview sa kanya noon ng PBA Moto Club Credit po kung sakaling mabigyan daw ito ng pagkakataon mapunta sa Ginebra, 110% ibubuhos o ibibigay niya para makatulong sa team. So nito lang credit po may nabasa nga tayong post ni Sir Snow, credit po. Tila nabanggit rito na ino-offer na si The Beast sa Ginebra, Converge, Rhino Shine, LX, Blackwater, and Phoenix. But sadly, no takers yet. So bagamat wala pang nagaganap na trade, kapansin-pansin naman na kaunahan sa nabanggit sa listahan na ino-offer itong team ng Barangay Ginebra kung saan gustong-gusto siya ng Ginebra fans. So ano kaya? Sumunggab kaya ang Ginebra dito kahit pa may una na ring nabanggit si Coach Tim na walang babaguhin sa lineup nila except sa pagdagdag kila Go and Brownlee. So ano kaya magiging hatol kung sakali, no? So si Calvin, okay pa namang player to. May pusong palaban talaga kahit na veterano. At nagkakaedad man, yung laro naman niya pangmalakasan pa rin talaga. Biruin mo this conference he averaged 23.60 points per game and 11.90 rebounds per game. At may kasama pa nga pong 3.60 assists per game. So biruin mo, 37-year-old, double-double pa rin ang naaambag niya sa team. Tapos, bagamat 6'3 lang ang height niya, kala mo 6'10 kung maglaro sa court. So ano masasabi at opinion nyo din patungkol dito? At dito tayo patungkol sa mga bagong players ng Rhino Shine Elasto Painters na kanilang ang pinagbibigyan na ng mga kontrata. So nito lang tuluyan na nga pong pumirma sa Ross ang kanilang number 12 overall pick sa PBA Season 50 draft na sila Jun Roque. Kung saan pumirma ito ng 1-year deal para sa Ross kung saan kinumpirma yan ng Ross or pinost nga nila sa kanilang FB page. Kasunod ang dalawang rookies nila na sila Deo Cuahaw na may 1-year deal and Joshua David na nakakuha din ng 1-year deal contract para sa Ross. So dito muna tayo para sa mga hindi familiar nga po sa tatlong ito may mga mabibigat na nga rin pong experience ang mga ito base sa paglalaro nila dito sa ating bansa. Dahil gaya ni Jun Roque isang 6'4" shooting guard kung saan nakapaglaro ito kasama ng Perpetual Help Altas sa NCAA, PBA D-League, and Asia Basket sa team ng Pampanga Delta para sa liga sa Sinag Liga Asia. At siya nga pala, nakapaglaro rin ito sa team ng Colegio de San Juan de Letran for Next 5 Hoops and Phil Oil. At ito namang si Deo Cuahaw, isang 6'1" shooting guard. Nakapaglaro ito sa UST Growling Tigers sa UAAP, Builders Warehouse UST sa PBA D-League, Colegio de San Juan de Letran sa Phil Oil, Letran Knights sa NCAA, at Hassel Rising Suns sa Sinag Liga Asia. Tapos, ito namang si Joshua David, isang 6'flat guard. Nakapaglaro nga ito kasama LaSalle Green Hills Greenies sa NCAA Juniors, LaSalle Green Archers sa UAAP 3x3, De La Salle University sa Phil Oil, Eco Oil LaSalle sa PBA D-League, at sa Abra Solid North Wavers sa MPBL. So asahan ang tatlong ito magiging malaking tulong para sa Rhino Shine Elasto Painters dahil sa may mga experience na rin talaga sila sa mga mabibigat ring laro. So kung titingnan nyo ang tatlong ito siyang pinakabago ngayon sa lineup ng Ross or sa rosters ng Ross. So nakaka-excite lang din na makakita ng mga bagong manlalaro dito sa PBA
lalo na sa next conference para sa Rain or Shine. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.